Tatay na amo. Nagdadabog at nanggigigil na naglakad ako pababa ng hagdan. Naiinis ako at nagagalit. Kailangang mailabas ko ito ngayon upang huwag ako sumabog. Dumiretso ako sa kusina. Sabay hagis ng plato sa paanan ng aking kusinerang abala sa pagluluto. Sa totoo lang, ay hindi ko maintindihan kung bakit ko nga ba tinanggap sa trabaho si Rosa. Gayong hindi naman ito marunong magluto. At higit sa lahat, ay masama ang timpla nito sa pagkain. Nasa edad 20 anyos ang babae. Maganda ang hubog ng katawan. May mahabang buhok at maganda. Napakaganda na sadyang kinaiinggitan ko. Nagulat ang babae nang makita ang ibinagsak kong plato dahil kumalat ang mga laman at bubog nun sa kanyang paanan. Nakakainit ng ulo ang lasa ng kanyang nilutong afritada at halos kumukulo ang aking dugo sa bawat lunok. Gigil na idinura ko ang pagkain at saka siya walang habas na pinagalitan. Napakasilan ko pa naman sa pagkain, lalo na't ayaw kong sa aking balat magresulta ang epekto nito. Baka maging dahilan pa yon para matanggal ako sa aking trabaho. Kaya naman kailangan maging maingat ako sa pagkain ng mga putahing maaari kong kainin. Kailangan ko na masusustansyang pagkain kahit na on diet ako. Isa yun sa in-advise ng manager ko bilang isang modelo. Nagpasya akong lumapit sa kinaroroonan ng nabiglang katulong. Saka pinandilatan ito ng mata. Nakita ko ang hinahalo niyang pagkain na alam kong mainit-init pa. Kasama ito sa isinilbi niyang pagkain sa akin kanina. Hinila ko ang kanyang buhok at mapang-abusong iningud-ngud ito sa lagay ng ulam. Napapahawak sa akin ang katulong habang nakalubog ang kanyang ilong sa kalderong puno ng ulam. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong magpaliwanag. Palagi namang kaming ganito. Paano'y palagi lang siyang may palpak sa lahat ng bagay. Sa paglilinis, paglalaba, pati sa pagluluto. Naiirita talaga ako sa kanya. Siguro nga nasasanay na si Rosa sa akin. Hindi ko na rin naman kasi mabilang kung ilang beses ko na siyang sinaktan. Ako pa, sa tuwing nagpapaalam siya para umuwi, ay nagdadrama ako para maawa siya sa akin. Pang-ilang katulong na ba si Rosa sa aming bahay? Hindi ko na yata mabilang. At karamihan sa mga nauna sa kanya ay nakaranas din ng pananakit sa akin. Dahilan kung bakit madalas akong ireklamo at sampahan ng kaso. Ngunit dahil mayaman at may pera naman ako, nagagawa kong lusutan ang lahat ng mga iyon at nagagawan ko pa ng paraan para tigilan ako ng mga nagrereklamo. Binabayaran ko sila kapalit ng pananahimik at paglayo sa akin na labis ko namang ikinatuwa. Kung may tao mang ituturing na kasing ugali ng isang demonyo sa mundo, ay ako yun. At wala nang iba. Hindi ako marunong maawa at makonsensya. Kaya pinakaiiwasan ako ng lahat. Kilala ko bilang malupit, mapang-insulto, at mapagmataas. Kaya naman sa dami ng mga katulong namin,
ay iisa na lamang ang naiwan. At yun ay si Rosa. Ang alam ko ay taga-probinsya ang babae. Walang ama, ngunit may 2 kapatid. Regular siya nagpapadala sa kanyang nanay na isa namang labandera sa mga mayayamang residente sa kanilang lugar. Inirapan ko si Rosa na noon ay nakayukong inatupag ang kanyang natapong niluto na ulam. Ako naman ay inismiran siya. Sabay muestra na magluto siya ulit. At sana sa pagkakataong yun ay hindi na ako masuka sa sama ng lasa. Binantaan ko pa siyang ayusin ang susunod na putahe, kundi siya na talaga ang isasalang ko sa kawali dahil sa katangahan niya. Nadidinig ko pang mumunting hikbi ni Rosa, ngunit wala akong pakialam. Tinungo ko ang banyo at nagpasyang maligo. Ngunit nahawaan na yata ako ng kamalasang dala ni Rosa. Nang mapagtanto kong may crack pala ang tubo sa ilalim ng lababo sa banyo, matapos kong buksan ang gripo para mag-toothbrush. Galit na sumigaw ako mula sa aking banyo at tinawag ang pangalan ni Rosa. Ang tatanga-tanga ko namang katulong ay kabadong nagtungo sa aking silid at hintakot na sinalubong ang aking galit. Bigla ko siyang sinampal at sinabihang bakit nasira ang tubo ng lababo. Kung kinagat niya ba ito? At kung ginagamit niya ba ang aking banyo kapag wala ako? Puro pagmamakaawa at iling ang tanging sagot sa akin ni Rosa. Hinihingal na ako sa kakasabunot sa kanya. Nang maisipan ko na siyang utusan upang tumawag ng tubero. Mabuti na lamang at hindi kagaya ng nangyari sa lababo ang shower. Kaya naman nakapaligo pa ako ng maayos. Nagbibihis na ako ng utusan ko si Rosa na bantayan ng tubero sa banyo habang naglilinis. Dahil kailangan kong umalis. Tango lamang ang isinagot ng babae. At wala akong kamalay-malay sa mga bagay na kaya niya palang gawin. Nang makauwi ako mula sa pansamantalang pagpunta ko sa trabaho, ay sa kusina naman nag-aayos ang tubero. Tingin ko ay may tagas din doon na hinayaan ko na lamang para pang isahang bayad na lang. Naupo ako sa sofa at binuksan ang TV habang inutusan ko si Rosa na ipagtimpla ko ng juice. Napansin ko, mag-iisang oras na ang tubero sa loob ng kusina ko. Ngunit hindi ko pa ito nakikitang lumabas. Sa totoo lang, hindi ako sanay na may ibang trabahador sa sarili kong bahay. Dahil uso ngayon ang budol-budol gang. Asar na tumayo ko mula sa pagkakasalampak sa sofa upang sitahin ang tubero at si Rosa na rin mismo. Baka kagaya na naman ng babaeng ito sa mga nauna kong katulong na mas inuuna pang harutan kesa sa trabaho. Nako, masasabunutan ko na naman siya. Pinakaayaw ko pa naman ang mga katulong na basta-basta na lamang nabubuntis dahil kumekerengkeng sa kahit sino. At oras na mahuli ko sa akto ang aking malanding katulong ay katapusan na ng masasayang buhay niya. Nakataas ang kilay at nakatikwas ang nguso nang pumasok ako sa kusina. Naghahanda sa gagawing pagsita kay Rosa at sa matandang tubero para lamang matigilan sa napakabangong aroma na nagmumula sa kaserolang niluluto ni Rosa. May hinahalo itong karne at pinagpapawisan na ang babae. Gayunman ay binati niya ako na ikinataas ko lang ng kilay. Nang mapalapit ako,
ay hindi ko akalaing mapupuri ko ang kanyang niluluto. Bakit kaya kay bango nun? Mukhang masarap at bigla akong natakama. Bago yun ay pasuplado kong tinanong si Rosa kung nasaan ang tubero. Ngunit anya ay umuwi na raw ito. At sa likod bahay na di umano ito dumaan. Kahit ayaw kong maniwala, ay hindi ako nagsalita. Nawawala ako sa konsentrasyon habang naaamoy ko ang napakasarap na putahing niluluto ni Rosa. Napansin niya yatang nakatingin ako sa kanya. Kaya naman kinausap ko siya. Tinanong ko kung anong kanyang niluluto. Sa halip na sagutin ako, ay nagkumahog ito sa pagkuha ng pinggan at mga kubyertos. Saka ako pinagsilbihan. Tila ilag na ilag sa akin ang babae. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Lalo na't wala akong gana makipag-away sa kanya ngayon. Napag-alaman kong beef steak pala ang kanyang niluluto. Nang isilbi niyang umuusok na lalagyan sa mesa, muli ay napaamoy ako sa umuusok na pagkain at di natiis na higupin ang tumulong sabaw sa sahig. Ewan ko ba, tila may sumabog na kung ano sa aking buong pagkatao nang matikman ang napakasarap na niluto ni Rosa. Tila may fireworks sa aking bibig na nag-uunahan sa pagsabog. Kaya naman naging sunod-sunod ang aking pagsubo. Sabik na tinanong ako ni Rosa kung gusto ko pa ba. Ngunit hindi ko ito tinugon. Sa halip ay tinanong ko ulit ang babae kung nasaan ang tubero. Namutla ang babae at naging balisa. Ngunit kahit ano pa yata ang maging reaksyon niya, ay wala pa rin akong pakialam. Anya, kanina pa raw ito umalis at hindi na nagpaalam sa akin. May emergency raw sa kanilang bahay. Kaya kung nag-aalala raw ako sa pambayad, ay maaari ko naman daw itong iutos kay Rosa. Natatandaan kong tinanong ko pa siya kung sigurado ba siya na ikinatango naman kagad ng babae. Binaliwala ko na lamang ito at nagpatuloy sa pagkain. Lumipas sa mga araw at tila nasasalay na ako sa kanyang mga nilulutong ulam. Madalas ako magpaluto at kahit hating gabi na ay lumalamon ako dahil gusto ko ang pakiramdam ng palaging busog. Tuluyan ang napabayaan ko ang aking sarili. Ang dati na maladar na kong figura, naging 3 beses pa ang laki kay Dabiana dahil sa kakakain. Sa katunayan, ay sinesanti ako sa aking trabaho bilang isang modelo. Kaya sa mga panahong ito, ay nanatili na lamang ako sa bahay. Isang araw, tumawag sa akin ang boyfriend ko na si Eric. Anya ay dadalaw daw siya sa akin at nais mag-dinner sa aking bahay. Natuwa ako at sumang-ayon sa kanyang nais. Minsan lamang ito mangyari at alam kong dito matutulog ang lalaki pagkatapos ng hapunan. Kinausap ko si Rosa na magluto ng ilang putahe dahil darating ang aking nobyo. Binigyan ko siya ng listahan at pera kung anong mga kailangang bilhin. Ako naman ay dumiretso sa aking silid upang magbabad sa bathtub. Mamayang gabi na kasi ang dinner na yon. Pagsapit ng gabi, ay agad akong nagbihis at isinuot ang isa sa pinakamaganda kong damit. Dahil tumaba ako, ay nagmukha akong lumpia. Ngunit wala akong pakialam. Basta ang tingin ko ay gandang-ganda ko sa sarili ko.
Agad akong bumaba. At sa hagdanan pa lamang, hindi ko mapigilang ma-excite nang maamoy ko ang umaalingaso na bango ng mga pagkaing niluto ni Rosa. Sinabihan ko siya na mamaya na ito isilbi para may thrill. 8:00 pa lamang naman noon. Kaya matyaga kong hinintay ang aking nobyo. Nakabisado ko na ang ugali. At hindi naman basta-basta nahuhuli sa aming mga usapan kahit na kailan. Lumipas ang 1 oras, 2, at 3. Ngunit walang Eric na dumating. Naisip ko na baka may emergency lang. Kaya naman inutusan ko na si Rosa na ipaghain ako. Baka hahabol na lamang mamaya si Eric dahil baka may importante pa itong ginagawa. Nang marinig ni Rosa ang aking sinabi, ay naging masigla ang babae. Nawala ang antok at lumiksi ang kilos. Nakaya niyang dalhin ang mabibigat na bandehadong may laman, ngunit hindi ko naman makita dahil nakatakip ito. Nang tanggalin niya ang takip ito, ay nahindik ako sa nakitang mga laman ng bandehado. May putol na mga daliri ng tao, putol na tenga at ilong, nilagang mata, mga laman na pinaghihiwa, at isang ulong nasa gitna na may kagat pang mansanas, at dilat ang mga mata. Ang mas nakasisindak pa, nakilala ko ang nagmamay-ari ng ulong yun, na walang iba kundi si Eric. Pumalahaw ako ng sigaw. Dahil sa labis na pagkabigla, naghintay ako ng ilang oras sa pag-aakalang hindi ako sisiputin ng aking nobyo. Ngunit malalaman ko na lang bigla na naririto na pala siya, na siyang inihanda sa akin nang walang hiyang katulong ko. Ano bang nasa isipan nito? Hinawakan ko ng mariinang kutsilyo at balak na sanang saksakin si Rosa. Ngunit gayon na lang ang hindik ko nang makitang sa paglingon ko ay dahan-dahan na palang nagbabago ang kanyang anyo. Nagkaroon ng mga pangil at mahabang kuko ang babae. Maging ang kanyang mga mata ay pumula at nanlilisik na nakatitig sa akin. Sumingasing siya kasabay ang pagtulo ng malapot na laway. Anya, kasalanan ko raw kung bakit namatay si Eric. Pinatay niya raw ito para turuan ako ng leksyon. Kapalit ng bawat pagkakataong sinasaktan ko siya. Napaatras ako at dahan-dahan naman siyang lumalapit sa akin. Dinampot niya ang daliri ni Eric at napagtanto kong may dugo pa yun. Ipinasak niya ito sa aking bibig na agad kong ikinasuka. Ipinasak niya ang lahat ng laman ng niluto niya sa aking bibig hanggang sa manghina na ako dahil sa labis na pandediri. Ni hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong makalaban dahil bigla na niya akong dinaluhong sabay sinakmal. Anya, karma na raw ang dumating sa akin. Napasigaw ako habang hinihila niya ang aking mga laman para mapunit. Pumalandit ang dugo sa dingding at bumulwak pa ng malakas nang tuluyan na niyang mabutas ang aking dibdib. Naghihingalo na ako nang hugutin niya ang aking mga laman loob at sabik na nilantakan yun. Sa nanlalabo kong palingin ay napuno ako ng pagsisisi.
Sana hindi ako naging malupit. Sana hindi ko sinaktan si Rosa. Di sana ay hindi niya mailalabas ang kanyang pagiging aswang at nanatili na lamang tao. Kagaya ng sinabi niyang balak na niya sanang gawin upang magbagong buhay. Kaya ito ko ngayon, isa ng kinatay na amo. Salmo, Kapitulo 34, versikulo 21 at 22. Ang masasamang tao ay papatayin ng kanyang kasamaan, at silang nagagalit sa taong matuwid ay parurusahan ng Diyos. Ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod, at hindi parurusahan ng isa man sa mga naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Alright. Shout out kay Crystal May Belien. Thank you, Crystal. Jonathan Relon ng Tagum City. Thank you, Jonathan. And Red Rivera. Red, thank you. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Dalangin ko po ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya para sa inyong lahat. Tandaan po natin ang totoong diwa ng Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoon at Tagapagligtas, si Jesucristo po. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. God bless po.